So let's move forward to the relevance of state amid globalization. Ano nga ba ang relevance of state amid globalization? Ito ay isang paksa na nagpapakita ng iba't ibang pananaw. Ito ay dapat na ma-adapt sa mga hamon ng globalization at mahanap ang paraan upang mapanatili ang kanyang relevance at halaga. So, first one is we have the sovereignty and national identity. Ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng isang estado na nagpapamahala sa kanilang territory upang protektahan ang kanilang pambansang interes at mapanatili yung kanilang mga kultura at kanilang mga pagkakakilanlan. Sa kabila ng globalization na kinakasangkutan ng malayang daloy ng impormasyon, kalakalan at mga tao sa buong mundo, napapanatili ng mga estado yung kanilang pagkakakilanlan. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagre-regular sa kanilang mga pagkamamamayan at mga patakaran. Halimbawa dito yung mga Hapon. Sabi dito, Japan maintains strict control over immigration policies to preserve its cultural identity and manage societal cohesion. Despite globalization, Japan upholds its traditions and language through educational policies and cultural programs. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito yung ang Hapon daw ay isang bansa na may mahigpit na kontrol sa patakaran ng immigration. Ang layunin ng pagkontrol na ito ay upang mapanatili po nila yung kanilang pagkakakilanlan. Ang pagkontrol po sa immigration ay isang mahalagang aspeto po ng patakaran ng mga Hapon. Ang bansa ay may mahigpit na mga patakaran sa pagpapahintulot sa mga immigrations at ang mga ito po ay kinakailangang sumunod sa mahigpit na mga kondisyon. Ang layunin po ng mga patakaran na ito ay upang mapanatili yung kanilang pagkakakilanlan at kultura ng mga Hapon at magamit po ng lipunan yung pagkakaisa. Ang mga Hapon ay napapanatili po nila yung kanilang mga tradisyon, wika sa pamamagitan po ito ng ng edukasyon. Ang paaralan sa Hapon po ay nagtuturo ng wika at tradisyon ng Hapon at mga mag-aaral ay ang mga mag-aaral po ay kinakailangan po nilang sumunod sa mahigpit na mga kondisyon. Ang layunin po ng patakaran na ito ay upang mapanatili po nila yung pagkakakilanlan, kultura po sa Japan. Bukod sa mga patakaran sa education po, sa Japan din po ay napapanatili nila yung kanilang mga traditions at language. Sa pamamagitan naman po ito ng mga program sa kultura at mga programa na ito ay naglalayong mapanatili po yung mga pagkakakilanlan sa kultura ng Hapon at magamit po ang pagkakaisa ng lipunan. In conclusion, ang Japan po ay isa sa mga bansa na may mahigpit na kontrol po sa mga patakaran sa immigration po upang pumapanatili yung kanilang mga pagkakakilanlan, kultura at magamit po yung mga pagkakaisa po ng lipunan. Ang patakaran po sa edukasyon at mga programs po ng mga culture po nila ay napapanatili po ng mga traditions po nila at mga wika. Ang mga ito po ay mahalagang aspeto po ng pagkakakilanlan sa kanilang mga kultura. So, number 2, we have the policy making and economic regulation. Ano nga ba ang policy making and economic regulation? Ito yung ang mga estado ay may mahalagang papel sa paghubog po ng mga patakaran na tumutugon sa mga issue sa loob po ng bansa at sa buong mundo. Sila ay namamahala po sa mga sistema ng ekonomiya. Sila rin po ay nagtutulungan sa kasunduan sa kalakalan at nagproprotekta sa kanilang mga merkado. Sa panahon po ng globalization, sa panahon ng globalization sa ekonomiya, ang mga estado po ay nagbibigay ng mga katatagan po at tumutugon po sa mga issue na
bibigay po ng pagkapantay-pantay po sa loob ng kanilang mga kanilang jurisdiction. Halimbawa na lang po nito ay ang the United States implement protection trade policies such as tariffs on imported goods like steel and aluminum to protect domestic industry from foreign competition while negotiating trade agreements like the USMCA with Mexico and Canada. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang mga patakaran sa kalakalan po na proteksyonan ang mga patakaran sa kalakalan na proteksyonan ay naglalayong protektahan po yung mga industry sa loob po ng bansa mula sa kompetisyon ng mga banyagang bansa. Ang mga taripa po ay nagpapataw po ng mga buwis sa mga imported na kalakal na nagpapataas ng presyo ng mga kalakal. Ito po ay nagpapahirap sa mga banyagang bansa na makipagkompetensya sa mga industry sa loob ng bansa. Ang USMCA naman po na na-mention po din sa example, ito po ay isang kasunduan ng kalakalan na nilagdaan po ng Estados Unidos, Mexico at Canada noong 2020. Ang kasunduan na ito po ay naglalayong palakasin yung mga relationship po sa kalakalan, yung relasyon sa kalakalan sa pagitan po ng mga bansa at nagpapabuti po ng mga kondisyon sa kalakalan. Also, ito rin po ay nagpapalakas ng mga patakaran sa kalakalan para proteksyonan po ng Estados Unidos tulad po ng mga taripa imported na kalakal tulad ng bakal at aluminum. In conclusion po, doon sa example or dito po sa number 2, ang mga patakaran sa kalakalan po ng proteksyonan ng Estados Unidos po tulad po ng mga tariff sa mga imported na kalakal tulad po ng bakal, aluminum ay naglalayong proteksyonan po yung mga industry sa loob ng bansa mula sa kompetisyon ng mga banyagang bansa. Habang nagtutulungan sa mga kasunduan sa kalakalan tulad ng USMCA kasama ang Mexico at Canada, ang patakaran sa kalakal na proteksyonan ay may epekto po sa mga banyagang bansa na nagpapababa po ng mga opportunity sa kalakal sa pagitan po ng mga bansa. So, let's move forward to the number 3. We have the global governance and international cooperation. Ano nga ba ang global governance at international cooperation? Ito po ay mga estado, ito po yung mga estado ay may mahalagang papel sa global governance po. Dahil po sa mga international na organisasyon ay umaasa po sa partisipasyon ng mga estados upang ipatupad ng mga global na patakaran at kasunduan. So, sa example number 3 po is ang sabi po dito, the Philippines actively participate in global governance through the United Nations and ratified the Paris Agreement, committing to reduce greenhouse gas emission while implementing policies to address climate change domestically. Ang ibig pong sabihin nito, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na aktibo po sa pakikilahok ng mga gawain sa United Nations po, na naglalayong mapanatili po yung mga kapayapaan, seguridad sa mundo. Ang bansa po ay nag-ratify ng mga kasunduan sa international po tulad ng Paris Agreement na naglalayong bawasan po yung mga emission po ng greenhouse gases po na matugunan ng pagbabago ng klima po. Ang Paris Agreement naman po ay isang kasunduan sa international na naglalayong bawasan ang mga emission ng greenhouse gas at matugunan ng pagbabago ng klima. Ang kasunduan na ito po ay naglalayong limitahan po yung pagtaas ng temperatura ng mundo na mas mababa sa 2 degrees Celsius at naglalayong bawasan ang mga emission ng greenhouse gas sa 45 degrees Celsius sa taong 2030. Ang Pilipinas po ay nagpatupad ng mga patakaran upang matugunan ang pagbabago ng klima sa loob ng bansa. Ang bansa ay nagpatupad ng mga programa sa enerhiya tulad ng paggamit ng enerhiya sa solar at wind upang bawasan ang mga emission ng greenhouse gas. Ang bansa po ay nagpatupad na rin ng mga programa sa agrikultura
agrikultura tulad po ng paggamit ng mga teknolohiya sa agrikultura upang bawasan po yung emission ng greenhouse gas. In conclusion po, ang Pilipinas po ay aktibo po sa pakikilahok sa global governance sa pamamagitan ng United Nations at nag-ratify ng Paris Agreement na naglalayong bawasan po yung mga emission ng greenhouse gas habang nagpapatupad po ng mga patakaran upang matugunan po yung mga pagbabago ng klima sa loob po ng bansa. Ang bansa ay nagpatupad din po ng programa sa enerhiya at agrikultura upang bawasan po yung mga emission ng greenhouse gas at matugunan po yung pagbabago ng klima. So, number 4, the security and conflict resolution. Ano nga ba ang security and conflict resolution? Ito po yung mga estado na nananatiling pangunahing tagapagbigay po ng mga seguridad sa loob ng bansa at sa buong mundo. Sila ay tumutugon sa mga hamon sa loob ng bansa tulad po ng terorismo, kriminalidad at sila rin po ay nakikilahok sa mga pagsisikap sa buong mundo upang mapanatili po nila ang kapayapaan at malutas po yung mga conflict po sa pamamagitan po ng diplomatika at mga organisasyong multilateral po. Example po dito is yung Ukraine as a state plays a central role in defending its sovereignty against the Russian invasions while collaborating with global alliance and organizations like NATO and the UN to secure military aid and diplomatic resolution. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito po yung, ang Ukraine po ay isa sa mga bansa sa silangang Europa na may mahalagang papel sa rehiyon. Gayunpaman po, ang mga bansa ay nakaharap sa mga hamon sa seguridad dahil sa pagsalakay po ng Russia. Ang Russia po ay naglunsad ng isang malawak na pagsasalakay sa Ukraine noong 2020 po na nagdulot po ng malawakang pinsala at pagkasira sa mga infrastruktura po. Sa harap po ng mga hamon sa seguridad, ang Ukraine ay nagpapatupad po ng mga hakbang upang ipagtanggol ang kanilang sovereignty po. Ang bansa ay nakikipagtulungan sa mga global na kaalyado at mga organization tulad po ng NATO at UN upang makakuha po sila ng tulong sa militar at mga resolution sa diplomatiko. Ang Ukraine ay nagpapatupad rin ng mga hakbang upang palakasin ang kanyang mga pwersa sa militar at ipagtanggol ang kanyang mga ang kanyang parang territory ganun. Ang NATO po, ang NATO po, ito po ay isang organization na militar na binubuo ng mga bansa tulad po ng Europa at Hilagang Amerika. Ang organization po na ito ay naglalayong ipagtanggol po yung mga miyembro nito laban sa mga banta sa seguridad. Ang Ukraine po ay nagpapatupad ng mga hakbang upang maging miyembro po ng NATO. At ang organisasyon ay nagbibigay po ng tulong sa militar sa Ukraine upang ipagtanggol ang kanyang sovereignty. Ang UN ay ito po yung isang organization sa international na naglalayong ipanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Ang organization po ay nagbibigay ng tulong sa diplomatiko sa Ukraine upang matugunan po yung mga issue sa seguridad sa rehiyon po sa rehiyon. Ang UN po ay isang nagpapatupad rin ng mga hakbang upang ipagtanggol yung mga karapatang pantao ng Ukraine po at matugunan ang mga pangangailangan sa humanitaryo po. In conclusion po, the Ukraine ay isang mahalagang papel na nagtatanggol sa kanyang mga sovereignty po laban sa pagsalakay ng Russia. Habang nakikipagtulungan sa mga global na kaalyado at mga organization tulad ng NATO at UN, ang bansa ay nagpatupad ng mga hakbang upang palakasin ang kanyang mga pwersa at militar at ipagtanggol po yung kanyang mga hangganan. At ang mga global na kaalyado ay
Ito ay ang mga organization na nagbibigay po ng tulong sa militar at diplomatiko upang matugunan po yung mga issue at seguridad ng rehiyon. So number 5, we have the welfare and social service. Ito naman po ay ang mga estado. Ang mga estado ay may mahalagang papel sa pagtiyak ng mga kapakanan ng kanilang mga mamamayan sa pamamagitan po ng pangangalaga po sa kalusugan, education at kapaligiran. Kahit na isang globalizasyong mundo na po, ang mga mahalagang serbisyong ito ay ibinibigay pa rin po sa lokal na antas at kritikal sa pagtugon ng mga pagkakaiba sa loob ng mga bansa. Halimbawa na po dito ay ang Norway. Norway exemplifies state-led welfare, providing universal health care, free education, and social security. Its governmental funded programs ensure equitable access to service, even amid globalization market-driven influences. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang Norway ay isang bansa na may mataas na antas sa buhay at mahusay na sistema ng welfare po. Ang government po ng Norway ay nagbibigay po ng service sa lipunan tulad po ng pangangalaga sa kalusugan, education at security po sa lipunan sa pamamagitan po ng mga programa na pinandahan po ng gobyerno. Ang mga programa po na ito ay nagtitiyak ng patas sa pag-access ng serbisyo sa lipunan para sa lahat ng mamamayan ng Norway. Ang universal na pangangalagang pangkalusugan po ay isa sa mga halimbawa ng programa na pinundahan ng gobyerno ng Norway po. Ang programang na ito po ay nagbibigay ng libreng pangangalagang pangkalusugan sa lahat ng mga mamamayan ng Norway, kabilang ang mga migranteng manggagawa at mga refuge. Ang program na ito ay nagtiyak ng patas na pag-access po sa mga serbisyo at pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng mamamayan ng Norway. Next po is ang sinabi pong libreng education. Isa rin po sa mga halimbawa ng programa na pinandahan po ng gobyerno ng Norway. Ang programa na ito po ay nagbibigay ng libreng education sa lahat ng mamamayan ng Norway, kabilang ang migranteng manggagawa at ang mga refuge. And last, ang seguridad sa lipunan. Isa pang halimbawa ng mga programa na pinandahan ng gobyerno ng Norway. Ang programa na ito ay nagbibigay po ng security sa lahat ng mamamayan ng Norway. So, kabilang na rin po dito yung mga migranteng manggagawa at mga refuge po. In conclusion po, ang Norway po ay isang halimbawa po ng isang estado na may lideratong welfare na nagbibigay po ng universal na pangangalagang pangkalusugan, libreng education at security sa lipunan. Ang mga programa na pinandahan po ng gobyerno ay nagtitiyak ng patas na pag-access po ng serbisyo sa lipunan para sa lahat ng mga mamamayan ng Norway, kahit na nasa gitna ng mga impluensyang market-driven ng globalization. So next is the mitigating the effects of the globalization. Ano nga ba ang mitigating the effects of globalization? Ang globalization ay lumilikha ng mga pagkakataon at hamon tulad ng depensya sa ekonomiya, sa homogeneization ng kultura at pagkasira ng kapaligiran. Ang mga estado ay kumikilos po bilang mga ang mga estados ay kumikilos bilang mga tagapamagitan na nagbubuo ng mga patakaran upang maksimahin ang mga benepisyo habang minimisa ang mga panganib. Nagproprotekta rin po ito sa mga industriya sa loob ng bansa at nagtataguyod para sa patas na globalization.
So, example po dito sa number 6 is the India balances globalization by protecting its agricultural sector through subsidized and minimum support prices while embracing foreign investment and technology in sectors like telecommunication and e-commerce. So, ang ibig sabihin nito, ang India ay isang bansa na nagbabalanse sa pagitan ng globalization at pagprotekta sa kanyang mga lokal na industriya. Ang pagprotekta sa sektor ng agriculture ay isang mahalagang aspeto ng ekonomiya ng India. Ang agriculture ay isang pangunahing sektor ng ekonomiya ng India na nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyong mga tao at nagko-contribute sa paglago ng kanilang ekonomiya. Gayunpaman, ang sektor ng agrikultura ay nahaharap sa mga hamon tulad ng pagbabago ng klima, kakulangan sa tubig at mga problema sa product. Upang po matugunan ang mga hamong ito, ang India ay nagbibigay ng mga subsidiya sa mga magsasaka upang sila ay makapagpatuloy sa kanilang mga gawain sa agrikultura. Sa kabilang banda po, ang India ay nagbubukas ng kanyang mga pinto sa banyagang invention at teknolohiya sa mga sektor tulad po ng telecommunication at e-commerce. Ang mga sektor po na ito ay nagbibigay po ng mga oportunidad sa paglago ng ekonomiya at paglikha po ng at pagbigay po ng mga trabaho. Ang India po ay nagbibigay ng mga insensitibo sa mga banyagang investor upang sila po ay makapag-invest sa mga sektor na ito. Ang mga insentibong ito po ay kinabibilangan ng mga benepisyo sa buwis, mga subsidiya sa pag-invest, ang mga simpleng proseso sa pag-invest. Ang pagbabalanse sa pagitan po ng globalization at protektahan sa mga lokal na industriya po ay isang mahalagang aspeto ng ekonomiya ng India. Ang India po ay nagbabalanse sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanyang mga pinto sa mga banyagang invention at teknolohiya at protektahan sa kanyang mga lokal na industry. Ang pagbabalanse na ito ay nagbibigay po ng opportunity upang lumago po yung kanilang ekonomiya at maglikha po ng trabaho habang nagproprotekta po ng mga interes ng mga lokal na industriya. So, we have number 7, lastly, nationalism and resurgence. Ano nga ba ito? Ito naman po yung pagtaas ng nasyonalismo sa iba't ibang relihiyon po, sa iba't ibang rehiyon, sabi ko po sana. Ay nagpapakita po ang mga tao at nananatiling nagpapahalaga sa estado ng sentrong pamamahala. Ang mga kilusan para sa mas matibay na hangganan, security sa bansa ay prioridad sa economic na lokal na nagpapakita ng patuloy na pagtuloy sa kahalagan ng sovereignty ng estado. So, example po dito is ang Brexit demonstrate the resurgence of nationalism where the United Kingdom prioritized sovereignty by leaving the European Union, reclaiming controls over its border trade and laws amid globalization pressures. Ang ibig sabihin na po nito, ang Brexit ay isang proseso po na nagsimula noong 2016 nang ang bonante po ng UK ay nagpasya po na umalis sa EU sa pamamagitan ng isang referendum. Ang desisyon po na ito ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa relasyon ng UK at EU at sa mga ibang bansa mga ibang bansa pa po sa mundo. Ang nasyonalismo po ay isang konsepto po na naglalayong ipanatili or mapanatili po ang sovereignty at
identity po ng isang bansa. Sa kaso ng Brexit po, ang UK po ay nagpasya na unahin ang kanyang mga sovereignty sa pamamagitan po ng pag-alis sa EU na nagbibigay sa kanyang kontrol sa kanyang mga hangganan, kalakalan at mga batas. Ang Brexit po ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa relasyon ng UK at EU. Ang UK ay hindi na bahagi ng EU at hindi na ito sakop ng patakaran at regulation ng EU. Ang UK ay nagpasya na magkaroon po ng kanyang sariling mga patakaran at regulasyon. Nagbibigay sa kanyang ng control sa kanyang mga hangganan, kalakalan at mga batas. Ang Brexit ay nagdulot rin ng malawakang pagbabago sa relasyon ng UK sa mga iba pang bansa sa mundo. Ang UK ay nagpasya na magkaroon po ng kanyang sariling relasyon sa mga iba pang bansa na nagbibigay sa kanyang kontrol sa kanyang mga hangganan, kalakalan at batas. In conclusion po, ito po ay isang halimbawa na muling pagbangon ng nasyonalismo kung saan ang UK ay nagpasya na unahin ang kanyang sovereignty sa pamamagitan ng pag-alis sa EU. Ang Brexit ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa relasyon ng UK sa EU at sa mga iba pang bansa sa mundo at nagbibigay sa UK ng kontrol sa kanyang mga hangganan, kalakalan at mga batas. So, dito naman po tayo sa challenges of global governance in the 21st century. Global governance faces numerous challenges in the 21st century due to the complexity of globalization, geopolitical shifts, and the rise of transnational issues that demand collective action. These challenges include geopolitical rivalries and power imbalances. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang geopolitical na mga karibal at mga pagkawalan ng balanse sa kapangyarihan ay malaking hamon sa global governance. Ang mga conflict po sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan tulad po ng US, China, and Russia nagpapahirap sa proseso po ng paggawa ng desisyon dahil ang kanilang mga interes ay madalas na nagkakasalungat po. Ang pagkawalan po ng balanse sa kapangyarihan ay nagpapahina rin sa impluwensya ng mga mas maliliit o nagbabagong bansa sa mga institusyong global. Ang mga bansang ito po ay madalas na nahihirapan na magkaroon ng boses sa mga process ng paggawa ng desisyon sa global governance dahil ang kanilang mga interes po ay hindi gaanong binibigyang pansin. Halimbawa po dito ang mga karibal na interes ng Estados Unidos at China. Sa mga isyong tulad ng mga kalakalan, seguridad at human rights ay nagpapahina sa paggawa ng desisyon ng mga institusyong global tulad po ng United Nations. Ang pagkawala po ng balanse sa kapangyarihan ay nagpapahirap rin sa impluwensya ng mga bansa tulad po ng Pilipinas at Indonesia sa mga proseso ng paggawa po ng desisyon na global governance. In conclusion po, ang geopolitical political rivalries and power imbalances po, ito po yung kawalan po ng balanse sa kapangyarihan ay malaking hamon sa global governance. Ang conflict po ito sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan po ay ang mga pagkawalan ng balance sa kapangyarihan at pagpapahirap sa process po ng paggawa ng mga desisyon na nagpapahina rin po sa influence sa mga maliliit at nagbabagong bansa sa mga institusyong global. Number 2 is we have the ineffective of multilateral institution. Ito po yung mga institution na multilateral tulad po ng United Nations, at World Trade Organization or WTO, na-discuss po ito kanina, ay nakararanas po ng mga pagbatikos dahil sa mabagal na paggawa ng desisyon at kakulangan ng mga mekanismo
sa pagpapatupad. Ang mga isyong structural po ay tulad ng mga kapangyarihan sa veto. Ang veto po is ito po yung pinakamakapangyarihang bansa po sa UN Security Council at nagkakasala sa pagkakabuo ng gridlock na nagpapahina sa mga pagtugon ng mga krisis. Ang UN po ay itinatag matapos po ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito po ay may mga layuning mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa mundo po. Gayunpaman, ang pambabatikos po sa UN ay nagpapakita po ng mga institution ay hindi sapat na epektibo sa pagtugon ng mga crisis. Ang mga isyong structural po tulad po ng kapangyarihan sa veto. Ang veto po, ito po yung may mga pinakamalakas at pinakamakapangyarihang bansa po. Sa UN, Security Council po ay nagpapahina sa paggawa ng desisyon dahil po sa mga permanenteng miyembro ng Security Council. Ito po yung Estados Unidos, China, Russia, Pransya at Reino Unido ay may mga kapangyarihan ng mga veto sa mga desisyon. Ang WTO po ay ang itinatag po noong 1995 ay may layuning mapanatili ang patakaran sa kalakalan at mapabuti po yung cooperation sa kalakalan sa pamagitan po ng mga bansa. Gayunpaman po, ang pagbabatikas po sa WTO po ay nagpapakita ng institusyon ay hindi sapat na epektibo sa pagtugon po ng mga isyu sa kalakalan. So, number 4, the global inequality and poverty. Ito naman yung ang globalization ay nagdulot ng maraming pagkakataon para sa pag-unlad. Ngunit ito ay nagdulot ng ito rin ay nagdulot ng paglaki ng agwat sa pagitan po ng mga bansang mayayaman at mahihirap. Ang bansang mayayaman po ay mas malaking access po sa mga bakuna, teknolohiya at kapital na nagpapahina sa mga bansang mahihirap na pangkamit po yung kanilang mga layuning pangkaunlaran. Ang hindi pantay na access ng mga bakuna ay isang halimbawa ng kung paano ang globalization ay nagpapahina sa international na pagsisikap na makamit ang mga layuning pangkaunlaran na mapanatili ang mga bansang mayayaman ay mas malaking akses sa mga bakuna na nagpapahina sa bansang mahirap na makamit ang kanilang mga layuning pangkaunlaran sa kalusugan. Ang teknolohiya po ay isang halimbawa na kung paano ang globalization ay nagpahina sa mga international na pagsisikap na makamit ang mga layunin pangkaunlaran na mapanatili po yung mga bansang mayayaman ay mas malaking akses sa teknolohiya po. Ang paglaki po ng agwat sa pagitan po ng bansang mayayaman at mahirap na lalo pang pinatindi ng globalisasyon ay nagpapahina sa pamamahala sa mundo. Ang hindi pantay na pag-access po sa bakuna, teknolohiya ay nagpapahina po sa international na pagsisikap sa makamit po na makamit po ang layuning pangkaunlaran na mapanatili. So next is we have number 5. Number 5, the cyber security and digital governance. So, number 5, the cyber security and digital governance. Ito po yung pagtaas po ng banta ng cyber security, maling impormasyon at digital divide. Digital divide ay nagpapakita ng mga kakulangan sa kakulangan sa kasalukuyang pamamahala sa mundo at pagregular na teknolohiya at protekta sa cybersecurity po. Ang pagbuo po ng global ng mga pamantayan para sa mga digital na espasyo ay nananatiling isang mahalagang pangangailangan. Ang banta ng cybersecurity ay nagiging mas komplikado po at mas malawak na nagpapakita ng mga kakulangan ng kasalukuyang pamamahala sa mundo. Ang atake ng cybersecurity ay maaaring magdulot po ng malawakang pinsala sa mga individual, company at mga government na nagpapakita ng mga kakulangan ng kasalukuyang pamamahala sa mundo.
Ang maling impormasyon po ay isa pang malaking problema sa digital na espasyo. Ang mga malaking impormasyon ang mga maling impormasyon ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa mga individual. Ang digital divide naman po ay isang malaking problema sa digital na espasyo. Ang bansang mayaman ay mas malaking akses sa teknolohiya at mga digital na espasyo na nagpapahina sa bansang mahihirap na makamit ang kanilang layuning pangkaunlaran. Ang rise of population and nationalism naman po, ito po yung populist and nationalism movement. Ito po yung movement po na nag-undermine sa global governance para ma-prioritize po yung mga domestic interest over sa international cooperation po. Ito po yung nagpahina sa mga multilateral and fostering withdrawal from key agreement po. Ang katulad po ng mga climate accords and trade deals po.